Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Binabati ko po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pwede po bang malaman kung ako po ay malinaw ninyong naririnig? Blessed good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po mga kapatid. Pwede po bang malaman kung ako po ay malinaw na naririnig ng bawat isa? Pwede po. Oh. Thank you po, Sister Luz Biminda. Good morning, Brother Joe. Baka yung iba, hindi ko mapansin. Good morning po mga kapatid. Mga saang-saang parte ba kayo ng mundo? Good morning, Sister Marisa, Sister Araceli. Good morning po. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Yan. Salamat po sa mga nagko-confirm na ako ay malinaw na naririnig. Yan. Ako po ay si Pastora Jeline ng Door of Faith, Dubai, UAE. Yan. Kung kayo po ay bagong gising, good morning. Kami po ay di pa natutulog. Ngayon po ay alauna ng madaling araw, 1:30 in the morning. Salamat po sa Panginoon sa opportunity na minsan pa ay tayo magsasama-sama upang mag-aral ng kanyang salita. Binabati ko po ang lahat. Alam ko po ang majority ay Philippines at Taiwan. So, salamat po sa Panginoon na tayo po ay magkasama-sama sa pagsamba sa pamagitan ng ating devotion. Praise God. Praise God. Okay, Sister Felina. Yan. Sige po, bago tayo magpatuloy ay awit po tayo ng medyo luma, but very recently narinig ko pong inawit siya and I'm encouraged na. Sabi ko, gusto kong awitin din ito. At sabayan niyo po ako, hindi ko pa alam kung alam po ninyo, but the title is, Ako'y Nagtitiwala kay Jesus. Yan. Mga ano po yan, mga talagang oldies, old song. Pero nawa po ay tumimo sa atin yung mensahe.
Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay tunay nagtitiwala sa inyo, Panginoon, na anuman ang aming pinagdaraanan, Panginoon, anuman ang mga balakid, Panginoon, sa aming paglilingkod ay magpapatuloy kami, Panginoon, sapagkat katulad ng awitin na inyong iniingatan ng mga rosas, mga ibon, Panginoon, lalo na kami, Panginoon, na yung mga anak, o Diyos, lalo ka, Panginoon, na ang iyong mga mata ay nasa amin, Panginoon. Ang iyong pagyakap, Panginoon, ay laging nasa amin, O Diyos. Hindi niyo kami kakaligtaan. At lagi po kayo ang lagi naming maaasahan, O Diyos. Takbuhan namin, O God. Nasa lupang ito, Panginoon, kayo po ang aming tanggulan, O God. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa mga kapatiran na kasama ko sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na kasihan ninyo ang pag-aaral na ito. Kayo po ang siyang maitaas. Kayo po, Panginoon, na magturo sa bawat isa sa amin. Lord, samahan po ninyo ang inyong lingkod. Hayaan po ninyo, Panginoon, na sa pamagitan ng technology, Panginoon, ay magkasama-sama kami sa pag-aaral na ito. At ang bawat isa ay matuto at ang bawat isa ay lumago at kayo po ay mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen po. Tayo po ay magpapatuloy. Welcome po, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Tayo po ay mag-aaral. Una po ay magbasa tayo sa John 15:7. Kung kayo po ay may banal na kasulatan. Welcome po sa mga bagong pasok. Ayan, marami na po tayo. Sa John 15:7 po. Ito po ang sinasabi sa Tagalog. Kung mananatili kayo sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, ipagkakalob ko ang anumang hilingin ninyo. So, with that po, let's also read Matthew 6:33. So, yung first reading po natin ay John 15:7 and we will proceed with Matthew 6:33. Alam ko pong ang basahin pong ito ay napaka-familiar sa lahat. Yung Matthew 6:33. Ito po ang sinasabi. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sariling alalahanin, sapat na ang alalahaning dumarating sa bawat araw. Praise God. Kaya po inawit ko po yung ako'y nagtitiwala kay Jesus. Kasi po yun po yung bagay na siguro sa tuwing umaga tayo ay gigising. Yun po yun ang makikita natin at yun po yung mararanasan natin ng katapatan sa atin ng Panginoon. Dahil sa pagising pa lang po natin sa umaga,
at amoy ulam. Ang mararasang biyaya ng Panginoon, di ba? At sa bawat pagising natin sa umaga at mabangong hangin, lahat po yan ay patungkol sa papuri sa Panginoon. O napaka-busy natin. Sa totoo lang, minsan napaka-busy. Hindi na natin nararamdaman. Ang ganda ng weather, diba? Ang ganda ng paligid. May bulaklak na tumutubo. Minsan po ganyan tayo. Kahit tayo pa minsan mga believers. Pero we are so busy at work, at our family, our relations, na, pag mag-aaral tayo ng Word of God, and then we pray, we go to church, pero the very environment na nakikita natin, parang hindi natin napapasalamatan ng Panginoon kasi, rat-rat na ng rat-rat. But, today we are reminded na i-appreciate natin kung ano yung nadadaanan natin na, baka mamaya isang araw wala na yung mga bulaklak na yan. Diba? Isang araw ay bumalik na ang Panginoon at ando na tayo sa langit. Amen. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Amen po. Salamat sa pag-amen, Sister Shekinah. Ayan. Sabi po, kanina dun sa word, abide. Sa English po, abide, mananatili. Kung tayo ay mananatili. At ang salita ng Panginoon ay mananatili sa atin. Ask. Alam ho ninyo, tatanungin ko kayo, ano ho kaya ang mas importante? Ang mag-aral ng salita ng Diyos o ang manalangin? Ano po kaya ang mas matimbang? Ang mag-Bible study tayo, personal Bible study, we're talking personal level po. Alam ko pong dumadalo kayo sa Bible study at mga prayer meetings. Amen po ba? Amen? So, ibig ko sabihin yung personal Bible study natin, o personal prayer time natin. Ano po kaya mas importante doon? So, sabi po ng isang preacher, ang sagot daw po dyan ay parang ano ang mas importante? Ang mag-inhale o mag-exhale? So, parang wala kang pipiliin. You need to inhale, to exhale. Hindi ko po alam kung nai-imagine ninyo puro lang kayo inhale. At hindi nyo ibubuga. Diba? So, you need both. Good morning po sa mga bagong pasok. So, you need both. You need to, katulad po na sinasabi sa John, ulitin po natin yung ating main verse. John 15:7. Kung mananatili kayo at ang salita ko'y mananatili sa inyo. Ang salita ko'y mananatili sa inyo. Mahalagang ang salita ng Diyos ay mapag-aralan natin at manatili sa atin at masundan natin. So, importante ang Word of God. Ang hinahanap po sa atin ng Panginoon ay ang mga believers who believers who believe and who read and study the Bible, and believers who pray, nananalangin. Hindi po nananalangin ng 10 minuto, hindi po nananalangin ng 5 segundo, 10 segundo, kundi talagang nananalangin, nagpupuyat sa pananalangin. Amen po ba? Katulad ng mga ganito, alam ko, mas madalas, this is more of a, talagang napakaaga, lalo po sa side namin, talagang alauna ng madaling araw po. Pero, this is the kind of prayer that the Lord is after us. Ito yung gagawin natin. Sabi po sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your heart, and you shall meditate on it night and day. So, kailangan po nating pag-aralan at tutukan. Ito po yung nagsisilbi sa ating guidance. Ito po ang nagsisilbi sa ating comfort. Amen? Nagsisilbing direction sa ating mga buhay. Ito po ang nagsisilbi sa ating instruction according to 2 Timothy 3:16. Na ang salita ng Diyos ay tinandaan ko na po yun para sa pagbabasa o balikan ko na lang.
ng salita ng Diyos ay magagamit natin. Sabi ni Pablo kay Timoteo, lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Sino po rito ang naglilingkod sa Diyos? Amen. Amen, Sister Mila. Amen, Brother Edgardo. Sa ating paglilingkod sa Diyos, meron pong pagsasanay ng kabanalan. Amen. Amen po ba? May pagsasanay ng kabanalan para sa ating mabuting gawa. Diba? So, yung po, they go hand in hand. Ang pagbabasa ng Biblia ay para pong recipe ng isang cook o ng isang chef. Ayan po ba? They have to follow that. Sa mga musicians, parang yan ang kanilang musician note. Diyan sila nagbabase. Na-imagine nyo po ba kung ang isang mga musikero ay may kanya-kanyang music note at kanya-kanya silang nota? Chaotic, magulo. Hindi magandang pakinggan. It's not pleasant. So, ang Word of God ay nag-unite sa atin para tayo po ay maka-abide accordingly at hindi kaguluhan. Hindi iba-iba ng practice, iba-iba ng pinaniniwalaan. Ito rin po ay parang instruction sa mga katulad ng mga bata sa school. Diba? Pag sinabing bilugan, bilugan. Pag sinabing draw a square, squarean. Pag sinabing shade, parang boto-botohan ngayon sa Philippines, yung shade. Diba? Pagka napanood ko nga sa balita yung kanilang drinayran nila yung botohan and hindi maganda yung ginawang pag-shade at hindi siya kinount. Nakalimutan ko lang. I think it was in Paranaque. Dahil hindi well shaded, hindi siya kinount. But anyway, dry run lang po yun. So, ganun din po ang pagsunod natin sa salita ng Diyos. If we miss, it didn't count. Kung hindi tayo nakakasunod, at lalo na nga po kung patuloy tayong hindi nakasusunod, lalo na nga po kung marami tayong dinidisregard, diba? Kung lalo na kung marami tayong ini-skip. Kasi po, ang temptation po sa ating mga Kristiyano kung ano yung beneficial, yun ang biblical. Pagka hindi beneficial sa'yo at mahirap, gagawa ka ng excuse para hindi yun ang gagawin mo. Pero ang instruction po sa atin is this book of the law, Joshua 1:8. You shall meditate on it day and night. Pag-aralan mo, nang sa gayon ay magamit mo ito sa pamumuhay ng matuwid. Amen, mga kapatid. Alam ho ninyo at the moment ang mga sa current events natin, on current events. Alam ho natin yung nangyayari sa Israel at Palestine. Yan, Palestine. So, sabi po sa Psalms 122:6-7, ipag-pray daw po natin, pagpalain natin yung Israel. Amen po ba? Ako po'y umaasa na tayo po ay nananalangin para sa Israel. Amen po. Dahil sabi doon, kung pagpapalain mong ang bansang kanyang pinili, tayo rin po ay pagpapalain niya. So, mananalangin po tayo. Ang hindi po maganda, ibang mga kapwa pa rin, mga nakakakilala naman sa Panginoon, ay magagalit sila dun sa isang bansa. At talagang iba yung pagtingin. So, medyo na out of line tayo kapag ang pinag-uusapan ay for God so loved the world. Jesus loves them too, mga kapatid. We should also pray kung ano yung kalooban dun sa kabilang bayan, sa kanilang I had the chance to work with Palestinians. Hindi po talaga sila generally masasamang tao. They're also good. And I also had the chance to go to Israel and Palestine to share the word of God. Believe it or not,
napaka-welcoming po ng mga Palestinians pagdating sa Word of God. Pagdating po sa pag-share about Jesus Christ. At mas marami po talagang tumanggap na Palestinians. They are very open. Siguro talagang iba lang yung mga pangyayari dahil sa mga terrorists. But otherwise, let's both pray. Panalangin po natin. Because Jesus loves them too, diba? For God so loved the world. And they're very open about the gospel. Ang nakakalungkot lang talaga is categorized na ganon na kalaban or kaaway. But we Christians, we also pray dun sa kabila para nang sa gayon ay marami pa rin makakilala sa kanila despite the situation. Yan po yung... So, the Word of God will help us to balance. Diba? Usually, when we are in trouble, yan, pagka po tayo ay merong mga agam-agam, diba? Katulad po ng, sa totoo lang, may mga Christians na po ngayon, they are comfortable sa pagdalo online. Ang church nila ay online na. Talagang hindi na nag-e-effort magsimba, magbihis ng linggo, makipag physical or face-to-face interactions with brothers and sisters. Ano po yung namimiss nila? Ang Hebrews 10:25 na dapat po tayo magtipon-tipon at magsama-sama. Ang nagiging problema po doon they claim na they are okay sa ganung kalagayan. Siguro mga kapatid, kung abutan tayo ng Panginoon sa ganon, you have a lot of chances to go to the church. Hindi ko po masasabi kung tama yun. Dahil it is missing one instruction in the Bible, which means you need to gather with your brethren para tayo sabay-sabay lumago. At nagiging masyadong mabenta ang invisible church na tinatawag. Invisible church, invisible pastors, invisible churchmates, ano pa ba, invisible offering, invisible tithes. Ang dami pong daming inclusions na talagang nagiging comfortable kasi walang pressure. Yan. Sumunod po, we ought to pray. We study the Bible and we also pray as part of the requirement as we read in John 15. Bakit po? It is for sanctification. Sabi po sa 1 Thessalonians 3 or 2:3-5. Dahil doon po ang pananalangin po, sabi, alam na po natin to. Sabi niya, a prayer for Christian is a powerful Christian. Ito po, sinulad ko yun Today's prayer is tomorrow's power. Pag nananalangin ka ngayon, yung kapangyarihan ng pananalangin mo at nagpapalakas sa iyo ay magagamit mo yan kapag meron kang haharaping mga pagsubok. Pag wala kang baong maraming panalangin at bigla kang naharap sa pagsubok, anong iaano mo doon? You need to strengthen our faith through prayer. Ano pa po? Sa sanctification number 2, practice. How do we, ini-improve ba yung prayer? Mga kapatid, ini-improve ba yung prayer? Ang totoo, opo. Totoo po, nai-improve. Kung dati, kung manalangin tayo, thank you Lord, amen. Kaya naman, good morning Lord, thank you for this morning, amen. Susunod, pwede na nating dagdagan niya ng mas maraming sentences nang galing sa puso natin. Susunod, ma-realize natin, buong umaga pala, nananalangin na tayo. Diba? It takes practicing. Sabi ng mga disipulo, Lord, teach us how to pray. Si Lord, paano mag-pray si Lord? Sa Garden of Gethsemane, tumutulo pa yung dugo ng Panginoon. Ganun pong manalangin. Talagang tinulugan na siya ng mga disipulo niya, nananalangin pa rin siya.
Ganun po yung pananalangin na dapat nating maging practice. Para mga Koreans, talagang ganun po manalangin, mahaba. Next po, paano natin, prayer is healing. So, sanctification, and then healing. Marami po sa atin, pag tayo ay nananalangin, ako po, hindi ko po talaga malilimutan laging ganitong nababanggit ko pag tungkol sa healing. It took time for me to get healed. Tapos ko alam ko. 5 minutes na lang. 2 minutes. Sorry po, 2 minutes to get healed. And I got healed through healing. I got healed through a lot of prayers po talaga. Pagka tayo ay broken, all the more that we come to the Lord. When we are anxious, all the more that we have to come to the Lord. Dahil yung kapayapaan na ibibigay sa atin nung pananalangin natin ay hindi po matutumbasan. If you can worry, why not pray? Diba? If you can cry, why not pray? If you can be broken, why not pray for healing? Ganun po mga kapatid. So, ngayon po umagang to, ang akin pong hamon sa bawat isa ay pagpatuloy po tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, habang patuloy din po tayong nananalangin at habang lalo po nating pinalalalim ang ating relasyon sa Panginoon. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin. O Diyos naming Ama, nagpapasalamat po kami sa sandaling oras na ito, Panginoon, where we learned, O God, that we live, Panginoon, and we abide in you, in your words, O Lord. Turuan niyo kami, Panginoon, na lalong naisin, Panginoon, sa aming mga puso ang mas mahabang oras na kami makinig sa inyo, ang inyong presence, O Lord, at masamba ka namin, Panginoon, at mapuri ka namin, O Diyos, nang higit pa dun sa aming kaya. We will sacrifice our times, O God, ang mga oras namin, Panginoon, and we will make sure, Panginoon, na anuman ang aming gagawin, ay mananatili kami sa presensya ng pananalangin upang kayo, Panginoon, ay maluguran. Higit sa lahat, Panginoon, ay maging handa kami, Panginoon, lalo na sa inyong pagbabalik. O Diyos, kayo po ang mag-ingat sa bawat kapatiran namin na papaalis patungo sa kanilang trabaho o kung anuman, Panginoon, ang appointees nila for today. Lord, samahan niyo po sila. We pray, O Lord, that you make this day productive for each and every one. And Panginoon, maging tagapanguna kami, Panginoon, kung saan mo man kami inilagay. Makita, Panginoon, katulad ng pag-grow ni Joseph, where you brought him, Panginoon, gayon din ang bawat isa sa amin, Panginoon, kung saan mo kami dinadala, Panginoon, papagtagumpayin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Makita ang presence ninyo sa aming mga buhay. Kayo po ang malugod, kayo po ang maluwalhati, kayo po ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Pagpalain nyo at ingatan. At higit sa lahat, samahan ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid. God bless po. Ingatan kayo ng Panginoon. God bless. God bless po. Thank you po, Brother Joe. Thank you, Sister Luz. Palain po kayo ng Panginoon. God bless you. Hindi pa ba nga na yan? Sir Shekinah. Sis Adelaida, Sis Jane, Sis Christy, hello, Brother Dennis, Sister Malu, Sister Eileen, mga taga saan po ba kayo? God bless Brother Roel, God bless everyone, God bless Sister Mila, Brother Daniel, Brother Gilbert, God bless po, God bless everyone, ingatan po kayo ng Panginoon, pagpalain po kayo ng Panginoon, samahan kayo ng Panginoon sa anuman inyong ginagawa. Kung meron sa inyong mga prayers, o Diyos, ipagkaloob mo sa mga kapatiran, Panginoon. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon. Cavite. Hi, Sister Malu. Cavite. I miss Philippines. Tagal na po ako din nakakauwi. God bless, Sister Malin. Sister Malu. Ayan. Amen po. Salamat po sa Panginoon. May kilala po kayong taga Dubai, pakidirect naman po sa amin. Baka meron po kayong... Hi, Ate Levi! Kamusta?
Ayan po. Ako po ay Door of Faith. Taga-sentro po ako actually. Nung ako'y kabataan. Taga-Muñoz. Ayan. Hi po. Andyan pa po ba tayo? Mag-aaral pa po ba tayo uli? Ingatan po kayong lahat ng Panginoon. Samahan po kayo ng Panginoon. Bigyan po kayo ng breakthrough. Watching from South Korea, DFC. Hi. Ano sa'yo? DFC Bacoor. Ganun ba? DFC Arpapa Tondo. Ang dami, no? So, makikita natin, ano to, sa Philippine time. Talaga, no? Also 5:30 in the morning sa inyo, no? God bless po. Yung mga alam kong nagpiprepare na. Saan po sa Dubai? Ang gawain po ay malapit po sa Banyas Station. Metro Station. Yan. Pwede nyo po akong kontakin. Ako po ang head pastor sa Dubai. Karamihan din po talaga mga hi, Tarty! Andiyan po yung aking husband, Rodolfo. Yan. Hala, ang dami niya po. Ang dami pa rin po. Thank you po. Sige po. Yung pong mga i-direct po kayo, hindi lang sa Dubai. Kung may kilala po kayo for Ajman, for Sharjah, for Abu Dhabi, for Ras Al Khaimah. Basta po UAE, United Arab Emirates. Madalaw po namin sila, maipanalangin. Kasi po marami rin po talagang taga Door of Faith na gumawi dito sa UAE. So, maganda rin po talaga na DFC rin sila makapanambahan. Okay na po. Salamat po mga kapatid. See you po ulit bukas. God bless you.